ang usap-usapan po sa social media, sa mga huntahan, pati sa parlor, at alam mo ba, pati sa bilangguan, ito ang usap-usapan ng mga bilanggo ngayon. Huli ba talaga si Saldico? Yun. Sabi yun ko, Kosa, nag-aabang na kami rito eh. Iuwi na raw si Saldi, sabi nung isa. Ano ba iuwi? Di naman nahuli. Ang nangyari siguro, na-hold, pero hindi arestado. Dahil kung talagang nahuli at arestado, natural, magkakaroon ng pahayag ang Czech Republic dyan. Oo nga. Pero alam mo ba, na mismong ang gobyerno ng Czech Republic ay nagsasabing wala kaming report eh. Baka sabihin nila nagkaroon lang tayo ng kathang isip eh. Ito po, nasaan na yung report ng Czech Republic. Saglit lang po ha. Baliktad pala itong yung nasa dulo, ang number 1 eh. Teka lang, hinahanap ko yung yung report ng Czech Republic. Teka lang ha. Ito. Kuya Benny. Sinabi po ngayon ng Czech Ministry of Justice. Ministry of Justice ha. At ito ho'y nasa mga report naman, wala itong natatanggap na opisyal na impormasyon tungkol po sa pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon po, ito may kino-quote pang pangalan Ministry spokesperson Marketa Androva. Sabi po ni Marketa, wala pa silang impormasyon tungkol kay Saldico at sila mismo nakikipag-ugnayan sa mga pulis doon. Hindi rin po nagpalabas na opisyal dito naman sa ating bansa ang Department of Foreign Affairs tungkol dito. Di ba naalala mo noong si Arne Tevez nahuli sa Timor-Leste? Oo. Pati videos, pictures. Kompleto. Habang naglalaro ata ng golf. Di ba? Agad-agad, mayroon agad na report dito sa atin. At ganoon din yung iba pang mga nahuli. Lalo nga ito, controversial na tao ito. Di ba? Teka lang, ano ba ang sinabi noong nakaraang Biyernes? Saan ba nagsimula itong mga report na ito? Sa pahayag ng Pangulo. Yun. Mismo yatang sa Pangulong Bongbong nag-announce, no? Na nahuli na po Saldico caught in Czech Republic. Pero ito ngayon ang salita naman ng gobyerno. Ayan, diba? sige. Ito, tiniyak ng gobyerno na ginagawa nila ang lahat para maibalik sa bansa sa lalong madaling panahon si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa isang video message, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nanatiling nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko. Noong nakaraang linggo, iniulat ni Marcos na naaresto si Ko sa Czech Republic dahil sa paglabag sa mga patakaran ng immigration. Ako naman, diba? Kuya Benny, kung ako Pangulo, hindi ko basta-basta i-announce na ganyan yan. Diba? Kasi magiging ang tanungan ng tao, ano ang layunin? Bakit ang Pangulo pa ang mismong nagsalita? Tapos sabi niya, ang pakiusap pangaro niya kay Saldico, tell all. Sabihin mo lahat. Yan ba yun na para lang ipakita sa tao na talagang malakas ang loob ng Pangulo na harapin si Saldico? Yun na nga ang sinasabi. Kasi nga, pinararatangan siya. Diba? Dahil siya na ang direktang pinararatangan ni Saldico. For PR purposes, medyo maganda naman. Tama naman yan. But again, lalo pa, buong Pilipinas na naghahanap sa kanya. Pero since Pangulo nagsasalita, dapat naman 100% sure tayo. Confirm tayo dapat. May hawak tayong papel galing sa Czech Republic, may hawak tayong video o litrato man lang. Alam niyo naman. May proof of life, di ba? May proof of life. May resibo. Yun na lang. Dahil yung tungkol sa mga flood control na yan, mga may resibo. Kasi tayo man di ba sa media, huwag na natin ipalagay siyang Pangulo. No? Huwag mo na ang Pangulo. Tayo lang. May nagsabi sa atin, Benny, Jen, si Saldico nahuli. I-announce ba kagad natin dito?
Di ba? Hindi natin gagawin na gano'n yan. Kailangan, magbe-verify tayo. O, siyempre. Kailangan may resibo. May Tapos papakita may ka. quote tayo kung sino Yan. nagsalita, di ba? Oho. Mm. Kaya kung halimbawa, ako ang Pangulo, lahat ng kapangyarihan sa akin, Pangulo ko ng bansa eh. Sino magtatangkang manloko sa akin? Kung halimbawa sabi, mahal na Pangulo, kumpirmado po. Di ba? Nahuli talaga. Anong katibayan? Ay, mayroon ba tayong video? Sige nga, pagsalitain natin ng Pangulo. So would you imagine, ito, Pangulo na nagsasabi na Oo. sa lalong madaling panahon na ibabalik dito. Ang Yan. sagot naman ng PNP, nakahanda na Yan ang sinasabi ang ko. Philippine National Police para sa pagdating ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Yan, kita mo. So, isipin mo, nakahanda na. Buong gobyerno to. Di ba? Oo. Buong gobyerno. Pero, Teka lang, pakinggan muna natin. Gusto mo pakinggan ng Pangulo mismo? pakinggan nga natin. Sige, sabihin, kayong dalawa lang nagsasabi niyan. Kabuting kahoy kayong dalawa eh. Sige nga po, mahal na Pangulo, pakisabi nga po. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Yan, depinido ang Pangulo na sa kay Benny ha. So, ibig sabihin, kung siya ang tatanungin, talagang kumpirmadong nandun talaga at nahuli talaga si Saldico. At pipilitin niya, tinitiyak na pauwiin sa Pilipinas eh. Oh. Pero ang tanong nga ngayon din, hindi sa nagdududa ako sa Pangulo, Kuya Benny ha. Pero hanggang ngayon nga po, wala tayong Malinaw. malinaw Na proof of pruweba. life. Di ba sabi natin, resibo. Ang malinaw, yung malinaw ba yun? Yung sinabi ni Harry Roque? Well, meron din daw kanina, nag-live ata si Harry Roque. Sabi niya, Meron ba tayong kopya noon? At may video tayo noon nung Oo. marinig naman natin yung sinasabi niya? oh, Di ba? Baka sabihin, parehong tayo lang na naman may gawa nito. yun na nga, oh. Oh. Sige nga, yung announce siya, sabi ni Saldico, ako'y naninindigan, sabi niya. Wala pong, Saldico nahuli daw sa Czech Republic. Ito, pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga ulat na naaresto si Saldico sa Prague. Sa isang social media post, sinabi ni Roque na fake news. Ito na pinakakalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Roque, Imposible yata nagpag-ugnayan siya sa mga otoridad sa immigration sa Prague at nakakuha umano siya ng kumpirmasyon na wala sa kanilang kustodiya si Ko. Inakusahan din ni Roque ang administrasyong Marcos ng pagtatangkang sirain si Ko. Giit nito, kung wala si Ko, hindi mabubuo ang kwentong nais palabasin ng administrasyon. Pero ako naman, Kuya, again, hindi ko maisip kung talagang walang kumpirmasyon, hindi po i-announce ng bilang isang, wag natin pag-usapan ng Pangulong Bongbong, di ba? Kahit na isang mababang opisyal lang, hindi magsasalita ang ganon. Na walang confirmation? Yes. Diba? Most probably, nandoon, pero di natin alam ano nangyari. Naway, ligtas siya. Yun na lang ang ipanalangin din natin, na ligtas siya at naway nasa maayos siya doon, no? Dahil kailangan natin siya rito sa bansa rin talaga para malaman ng taong bayan kung ano ang pawang katotohanan tungkol dyan sa mga nangyari sa flood control niyan. At mukhang sa mga bidyong pinalabas ni Saldico, ay tsaka siya daw ang bumuo eh. Di ba siya daw ang pinaka-ideya, nag-isip nitong usapin ng flood control scandal na ito. Parang lumabas siya yung big boss eh. Yun na nga, yun na nga. Parang ang tawag doon, parang siya ang nag-orchestrate daw eh. Di ba yun ang mga balita? At saka, nun bang nahuli siya lang mag-isa? O kasama ang pamilya? Wala, hindi naman ata walang lumalakad na nag-iisa si Ginoong Saldico eh. Walang Kung ganun. talagang nahuli ha. Yeah. Pero again, huwag niyo pagkamali na kami nagdududa sa Pangulo. Sabi nga namin, ang lahat ng kapangyarihan na sa kanya at
pwede niyang i-check yan, i-double check. Ang atin lamang ay inihahatid natin yung mga kuro-kuro at haka-haka na nasa isipan ng ating mga kababayan, gayong gulong-gulo na. Yung sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating politika, ay gulong-gulo na po ang isipan ng ating mga kababayan. Kung kaya't wag na natin dagdagan pa. Kung ano yung totoo, ay ilabas naman po natin. Kasi alam mo, Kuya Benny, kung halimbawa lang na hindi to totoo ito, ang laking kahihiyan sa Pangulo niya. Ang laking kahihiyan nito. Diba? Ito nga, kaya makikita mo rito talagang yung istorya talagang makikita, alam mo yung yung salitang minamasahe yung istorya. Ito meron na pagbabalik ni Saldico sa Pilipinas, posibleng abutin ng ilang buwan. Kita mo na. Di ba? Meron ng ganitong istorya. Si Secretary John Vic Remulla naman sabi 1 hanggang 3 linggo. Di ba? Ito, basahin natin itong balita to. Naniniwala ang ilang eksperto sa international law na maaaring abutin ng ilang buwan bago maibigay sa mga otoridad ng Pilipinas si Saldico. Ito ay kung lalabanan ng dating kongresista ang deportation at humiling ng asylum sa Czech Republic. Sinabi rin nila na nakadepende ang bilis ng pagbabalik kay Ko sa Pilipinas sa diplomatikong negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Lalo pat wala nilang extradition treaty ang Manila at Prague. Kita mo na. Di ba? Wala pala tayong tratado doon, ano? Sa ilalim ng batas ng Czech Republic, dapat maglabas ng desisyon ang pulisya doon tungkol sa administrative deportation sa loob lamang ng 7 araw mula sa pagsisimula ng proceedings. Dapat naman maihain ang apela sa loob ng 5 araw. Kailangan maipatupad ang deportation sa loob ng 7 hanggang 60 araw matapos ilabas ng Czech Police ang desisyon nito. Yan ang pala ang proseso. Yan ang legal process sa kanila. Pero, again, ang mabigat dyan, wala tayong extradition treaty. Paano kung meron na siyang pasaporte sapagkat kinumpirma na siya ay mamamayan ng Portugal? Paano kung ang gamit niyang pasaporte pasaporte ng Portugal? Yun na nga. Pero again, wala namang resibo yung usapang yan. Di ba? Wala tayong nakitang kopya niyan. Well, kung talaga namang siya ay citizen na ng Portugal, napakabilis naman na hingan ng kopya ang Portugal ng Pilipinas tungkol dyan sa kanyang bagong pasaporte, di ba? Totoo. Tsaka yung mga counterpart ng Department of Foreign Affairs, check yun. May kopya sila niyan. Sa isang bansa na kagaya natin, lalo ngayon, ang teknolohiya, Kuya Benny, picture lang, message mo, segundo makakarating yung picture. Kaya nga i-analyze kung sino siya. Yun na nga. Sa pamamagitan ng AI ngayon, sasabihin sa'yo, ito, totoo, etc. Pero kanina, sayang, hindi kinuha nitong mga kasama natin, yung interview kay, kapartido ni Saldico, yung representante na ako Bicol din. Dating mayor ng si Garbin. Ano pangalan ni Garbin? Pido Garbin. Nakapanayam si Congressman Pido Garbin. Nagkataon pala, Kuya Benny, na yung kanyang chief of staff nasa Madrid, Spain ngayon. Ito palang Madrid, Spain, halos 1 oras lang ang pagitan, makakarating ka dito sa Czech Republic, Prague. Agad-agad daw, bagamat nakabakasyon yung kanyang chief of staff. Sabi ni Copido sa interview ay pinakiusapan niyang pumunta agad do sa Prague para alamin kung talaga nga bang nahuli itong si Congressman Saldico. Para lang makita, masilip. Malaman mismo kasi kapartido nga nila. Nasilip naman ba? Wala daw Wala. Paano nga masisilip? Sinasabi na wala raw ganyan. Kaya hindi natin malaman sa kasalukuyan kung sino ang paniniwalaan natin. Baka naman kaya hindi Saldico ang ginamit niyang pangalan, di kaya? Pwede rin. Doon sa kanyang bagong pasaporte. Yes, maaari. Maaari. Parang dito sa atin sa Pilipinas, meron gano'n? Sa atin, paano ka naging illegal at paano naging hindi ka naman tatawid sa isang bansa kung wala kang hawak kahit na papel di hapon man lang? Ay, oo nga. Di ba? Anong dokumento ang dala? Ng authority ng Prague, ang akin lang talaga nakikita, yun nasabi natin kanina, na maaaring dala niya ang kanyang mga dokumentong Philippine passport, Philippine documents, at nung pagpasok niya, kanselado na ito. Lingid sa kanyang kaalaman, maaari, kaya siya na-hold. Or maaring naharang at sinabing, hindi ka maaring makapasok.
dahil ikay walang dokumento. Oho. So ngayon, ibabalik ka ngayon sa Germany. Germany daw nang galing, di ba? Tama, Germany, tabawid daw ng ano ng ngayon, kung check, babalik ka ng Germany, hindi ka rin papapasukin. mali nga yun. Dahil wala ka nang papel eh. Oo, Kaya nga, no? malamang na magsisik ka na ng asylum niyan. So... Paano kung halimbawa, ang tinawagan niya kung saan siya mamamayan, Portugal, Spain, or what, baka yun ang, hindi kayo nang kinlaim niya. At doon siya nagpatulong sa gobyerno ng yun, bansa na yun. Well, pero gayon pa man, Oho. maaari kang tulungan, pero it will take time. So, may paper trail yan. Meron pa rin makikita kung ano talaga ang nangyari. Kasi kung halimbawa, di ba, sige, ikaw ay may pasaporte ka ng Spain o Portugal, pero siyempre, Philippine passport holder ka rin, di ba? Yun ang ginamit mo, yung halimbawa, Portugal o Spain. Hindi, kasi kung ang hawak mo Portugal na pasaporte, bakit ka uhulin? Di may papel ka. Oo nga, no? Di ba? Di makakatawid ka. Hindi, baka nakita naman yung ibang mga dokumento niya, mayroon siyang Philippine passport na saldico. Well, gaya na rin sabi nila, wala pa namang red notice ang Interpol. Wala, tama. So, anong dahilan para arestuin siya ron? Ang nakikita ko lang na pinakadahilan para ma-hold siya, huwag natin sabing arestuin, ay dahil doon sa kanyang pasaporte, nakanselado na. Oo nga, no? Oo, yun lang ang Baka nakikita natin. Naka-alarma siguro. Yes. Now, ang tanong naman dyan is, totoo bang na-hold siya? O baka naman na-hold lang. namataan lang? Kasi nga, una nakalagay, sabi, caught in, kakala nila, nakita. Kasi nagkaroon na, unang lumabas yan sa social media. Nagtalo-talo sa salitang ginamit. Oo. Di ba? Sabi ng isa, di ba, caught ba na, arrested? Yung unang naglabas, online news Makikita mo yung thread ng usapan ng pinagtatalunan. Ano ba? Nakita ba? Na caught? As in, namataan. Namataan? O bandang huli, binago, arrested. Arrested. Pero hanggang ngayon nga, ayan, ako naman, nanghahawak doon sa announcement ng Pangulo. Kasi kung ako po Pangulo, hindi ko basta-basta i-announce na nahuli yan kung wala akong batayan. Di ba? Kung wala akong ebidensya, kung wala akong resibo. Tayo naman, mga pangkariwang mamamayan, hahanapin natin ano ang pruweba talaga. Lalo ngayon, may mga iba't ibang impormasyon na nagsasabing hindi daw nahuli si Saldico. No. Well, so anong gagawin natin to? Abangan natin. Abangan lang muna natin dahil makikita naman natin kung ano ang magiging aksyon ng ating pamahalaan, especially ng ating Pangulo, para patunayan yung kanyang naging pahayag na nagsasabing talaga nga namang iniisip-isip ko lang paano kung halimbawa Kuya Benny ikaw naman magaling kang tagapagsalita. Halimbawa hindi talaga nahuli i-announce ng Pangulo, paano mo babawiin yun, no? Mabigat yun. Mabigat yun. Laki problema to. Medyo masakit at pero ang masasabi mo ron ay nagkaroon ng miscommunication, di ba? Well, sa ating paghahangad na maaresto kagad at maiharap sa taong bayan, ang taong may kinalaman sa pinakamalaking skandalo ng ating bayan. Nga. Diba? Yung mga ganun lang, di ba? Ganun statement. Kaya't ganyan po ang nangyari. Inihihingi po natin ng paumanhin ang pagkukulang na yan. Ngunit wag ho kayong mangamba. Kami tuloy-tuloy na naghahanap ng paraan para mahuli at maibalik sa hustisya. Diba? Mga ganun. Yan ay kung hindi nahuli. Ikaw nahuli naman talaga totoo. Kung nahuli naman totoo, ang sasabihin mo naman dyan ay napakasimple. Itong pagkakahuling ito ay simula pa lamang. Ba, yun naman ang Diba? Na hinihingi nating hustisya. Di kahon na. Oo, di kahon na para sa taong bayan. At malaman kung sino talaga ang mga may kinalaman dyan sa flood control na yan. Yun. Di ba? Baka sa susunod na eleksyon, di ba? Narinig ba na ba yun? Sa aking pagupo, di na ako muling tatayo. At sa aking pagtayo, hindi na ako kailanman uupo. Ay, nako. Anyway, dinadaan na lamang po natin sa ngiti, pero seryoso itong bagay na ito. Saka sakaling naiinitan po kayo sa ating pong klema, dito po, manood lang kayo sa ganang mamayan, kahit na pawis ng inyong mga kilikili at singit-singit dyan, Pangitiin pa rin namin. makakangiti pa rin po kayo. Ay, nako. Diba? Mamaya sa